So ang topic natin today is all about honesty. Di ba lahat naman tayo dito alam yung word na honesty? Sinong may alam ng meaning ng word na honesty dito? Kindly raise your hands. Oh. Di ba napakadali ng word? So, any one of us, sino makakapagsabi ng meaning ng honesty? Sino pwede magsabi ng, okay, si Gwen, okay. Honesty is having integrity and telling the truth in everything we do. Okay, thank you. So, sino pa? Sino pang pwede mag-say ng meaning ng honesty bukod sa telling the truth? Sino pa? How about you, Kuya Zeke? Ano para sa iyo ang meaning ng honesty? Para sa akin yung kahit kahit may inaano kang, kahit di nakikita ni God yung ginagawa mo, dapat laging, dapat laging nasa tama, yun. Okay, thank you, Kuya Zeke. Okay, so yung sabi nila kanina, yung honesty is about telling the truth and yung honesty is about ginagawa natin kung ano yung tama, kung nakatingin man si Lord or hindi. Okay, so let's go to our first point. Ayan, pakibasa nga po yung first point natin. 1, 2, 3, go. Okay, honor the truth. O, di ba napakadali sabihin, kumbaga honor. Kasi ang synonym ng honor, kumbaga respect. Di ba? Meron mga bagay sa buhay natin na napakadali sabihin. Like for example, I love you. Di ba? Ang dali na sabihin ng I love you ngayon eh. Di ba? Kapag, for example, yung sorry, di ba? Then, minsan, I miss you, mga ganon. Di ba? Napakadali na sabihin ng mga words na yon ngayon. So, ang gusto ko lang ma-realize nyo, there are things na madali sabihin pero mahirap gawin. Okay, like for example, when you tell a person na you love him or you love her, pero yung actions mo naman, hindi mo naman siya pinapansin. O, di ba? Parang hindi nagko-correspond yung sinasabi natin sa actions natin. So, ang gusto ko lang iparating dito sa word natin is about we shouldn't just be doers, but we should also be listeners of the word. Kumbaga, kapag gumagawa tayo ng isang bagay, hindi lang dapat natin siya pinapakinggan, pero sabay natin siya ginagawa. So, kunyari, sa school, first we listen. Like sa word natin today, we listen. Then we claim, and then we do it. Okay, so sabay-sabay natin i-claim. 1, 2, 3, so I will get good grades. Sabay-sabay. I will graduate on time. I will get good professors. I will get good classmates. Okay. So, ayun, di ba nag-claim na tayo? So, mawawalang bisa yung claim na yun kung hindi tayo nagtitake action. Isipin mo kung si Zeke, kinlaim niya, gusto niya magkaroon ng high grades pero araw-araw siya nag-ML. Oh, di ba? Kung si Kuya Yai, kiniklaim niya na gusto niya makagraduate on time pero nagti-TikTok lang siya araw-araw. Oh, di ba? Ayun yung sinasabi ko. Kumbaga, in order for us to, para masabuhay natin yung word, we should take action. First, we listen, we claim, and then we take action. Okay? Kasi kapag nakikinig lang tayo sa word tapos wala naman tayong gawa, 'di ba? Kumbaga for example, gusto natin makapunta ng med school, pero ang inaral natin pre-law. O 'di ba parang hindi siya logical, 'di ba? So, kumbaga pag nag-claim ka ng isang bagay, you do the steps papunta dun sa bagay na 'yon. Kasi kung sa other way around ka, talagang hindi mangyayari yung gusto mo. Okay. Next. So for the verse, John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. So next. So ito. Letter O. Open your heart and mind. So question lang sa inyo guys. Sino na dito yung naka-experience mangopya sa school? Oh, honesty tayo today. Honesty. Oh, 'di ba? Almost all of us na-try na natin mangopya sa school, 'di ba? Kumbaga, ano na siya? Sometimes kapag desperate na tayo or may hinahabol tayo na grade, sometimes yung last resort natin,
nag-cheat tayo. Pero, ang sabi dito sa letter O, open your heart and mind. Kumbaga, sometimes, nangyari na to sa amin ha. So, dun sa examinations namin, minsan, yung mga tao nakaka-perfect, like for example, math exam, 40/40, kung sino pa yung naka-perfect, sila pa yung mayabang. Di ba? Pupunta sila dun sa classmates nila, uy, anong score mo? Anong score mo? Patingin nga ng test paper mo. O, di ba? Ako minsan, ganun ako. minsan. So, what I want to tell you guys is that, minsan, kung sino pa yung hindi sincere sa kung anong ginawa nila, yun pa yung proud sa achievement nila. Kasi, for example, yung 40/40 na yun, tingin nyo ba napaka-valuable nun kung galing lang sa duga, galing lang sa kopya, or galing sa kodigo? Di ba, parang wala siyang value. So, and also, pag may classmates tayong bumabagsak or hindi magaling sa school, hindi yun nade-define nung scores nila sa school. Kasi hindi naman nakikita doon yung value nila. For example, si Manny Pacquiao. Lahat naman tayo, kilala naman natin si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, nakapag-graduate lang siya ng political science nung matanda na siya. Kumbaga, there are different intelligence, hindi lang basta academically. Merong magaling sa arts, sports, merong street smart. Kumbaga, hindi na-define ng scores mo or kung ano mang grade mo yung value mo. Kasi, kung titignan ka, ang taas nga ng scores mo, pero ang pangit naman ng personality mo. Ang pangit naman ng pinapakita mo sa school, di ba? Hindi ka role model, pero perfect ka sa school, di ba? So, ang gusto ko lang ibigay na importance sa inyo is that kung kaya natin i-keep yung integrity natin while we do our assignments, while we do our quiz, gawin natin. Okay, next. So next, never deceive others. So another question sa inyo guys, sino na naka-experience dito nung meron tayong plastic na classmate or namba-backstab? Di ba? Ang dami na, di ba? So, kahit ako, na-experience ko yan. Minsan pa nga, pag nakita natin yung kaaway natin, sasabihin pa ng tropa natin, uy, best friend mo. Gaganon pa. Lolokohin pa tayo ng iba, di ba? Uy, best friend mo yan, oh. Tapos maririnig niya, di ba? Ganon yung lokohan minsan. So, ang gusto ko lang i-share dito, kumbaga, wag tayo maging two-faced. Kumbaga, yung classmates natin, kanyari, di natin alam, pangiti-ngiti lang dyan, pero kung ano-ano na palang sinasabi sa atin, patalikod, di ba? So, we shouldn't be that person. We shouldn't be that low. Kasi, lahat tayo, di ba, role model. Lahat tayo nag-church, lahat tayo nakikinig ng word. So, let's be a role model to others. We should be the salt and light kung saan man tayo napupunta. For example, gumagawa tayo ng researches natin. Di ba kapag nangopya tayo ng ibang sources, ano tawag dun sa pangopya ng ibang source, yung hindi galing sa'yo? Di ba? Plagiarism. Kapag pinasa natin yung plagiarism, tapos nag 100% siya dun sa report, ano mangyayari sa atin? Bagsak. 5. Bagsak ka tayo kay Ate Ella. Bagsak tayo kapag nagpasa tayo ng plagiarized report. So, ang sinasabi ko lang, kapag pinaghirapan natin yung gawa natin, for example, sa quizzes natin, kapag yung scores natin, yung difference kasi, for example, si student A, nakakuha siya ng 30/40. Yung student B, nakakuha siya ng 40/40. Si student B, kinopya niya yung multiple choice 1 to 10. So, naka-perfect siya. Yung student A, nakakuha siya ng 30/40, pero nag-aral siya buong gabi. Hindi siya natulog. Sa tingin niyo, sino yung mas nakakaramdam ng gratitude? Yung student A or yung student B? Di ba yung student A? Kasi pinaghirapan niya yun eh. Naramdaman niya yung gratitude dun sa pinaghirapan niya. Yung student B, naramdaman niya nga na perfect siya, pero sa kanya ba yung answers niya? Di ba hindi? So, what I'm saying is that you can experience real gratitude and achievement if it came from sincerity and hard work. Kung pinaghirapan mo and galing sa sincerity, you know for sure na yung feeling mo, meron kang peace. Okay, next. So, every action should reflect your true intentions.
So ang sinasabi dito, kumbaga, when you do good to other people, make sure na yung intention mo, mabuti. Di ba, ang sabi ko nga kanina, there are instances na napakadali sabihin ng mga bagay pero ang hirap niya gawin. So, yun dito, ang sabi dito, with great power comes great responsibility. Di ba? Narinig natin yan kay Spider-Man. So, as role models, syempre, I know some of the people naman here, like with honors, ang tataas ang achievements. So, ang laki ng influence natin sa ibang tao. Ang laki ng influence natin sa family natin, sa friends. So, kung tayo mismo sa sarili natin, bad influence tayo, then ano yung influence na mabibigay natin sa ibang tao? Di ba masama din? So, what I want to share is that we should also choose our friends wisely. Kasi hindi naman always na yung action nagre-reflect sa true intention ng person. Merong mga tao na minsan nakangiti sa'yo or inaakbay-akbayan ka pa, pero yung intention pala sa'yo iba. Gusto ko palang hinga ng baon. Gusto palang kainin yung lunch mo, di ba? Bad yung intention niya. Pero nakikipag-friends siya sa'yo. Kumbaga, you should choose your friends wisely. Kaya nga lagi sinasabi, di ba, it's always quality over quantity. Hindi niyo ba napapansin na yung friend group pa na napakarami, yun yung lagi nauubos? First year, 10 kayo. Second year, 8 na lang. Third year, 5 na lang. Fourth year, ikaw na lang mag-isa. Di ba? Kumbaga, kung i-compare natin, hindi makikita yung value ng friend group sa dami nito. Kumbaga, nakikita to sa value kung solid ba yung foundation nyo, totoo ba kayo, and nagtutulungan kayo when times are tough. Okay, next. Next, speak with sincerity and treat others with fairness. So, first muna tayo sa S, speak with sincerity. What I want to share dito is that yung lumalabas sa bibig natin, napaka-importante. Diba? Kung yung lumalabas sa bibig natin, puro mura, tingin niya ba may mabibless sa pinagsasabi natin? Kung lumalabas sa atin, puro negative, then I'm sure negative din yung mangyayari. So what I want for you to know is that you claim kung ano man yung positive. Diba? Pinag-claim natin kanina, I want to have good grades, I want to graduate with flying colors. So, you make sure na that will happen. So you speak to it every day, you work for it every day. So, hindi lang basta salita, you have to take action as well. Next, yung letter T, back to slide. Treat others with fairness. So, since we're talking about honesty and we're talking about the truth, we should always speak the truth. Then, we should treat others with fairness. Diba, minsan sa school natin kapag may issues and all, sasabihin, ay, tropa ko yan, kahit mali yan, kakampihan ko yan. O, diba ganun yung saying natin minsan? Ay, ano yan? Tropa ko yan, kahit siya na yung nagkamali, makikisuntok ako dyan. O, diba? Parang mali siya. Hindi natin kailangan kumampi sa mali, diba? Hindi porket yung person na to, family natin, hindi porket yung person na to, friend natin, hindi natin siya kailangan kampihan kung mali yung ginawa niya. Instead, i-correct natin yung mistake niya. Kasi yung iniisip ng mga tao minsan kapag tinotolerate, iniisip nila, kailangan ko ba ipahiya yung kaibigan ko? Di ba hindi? Ang kailangan natin, i-correct mo yung tao privately. Hindi mo naman kailangan ipahiya or what. Kasi nagkamali na yung tao, tapos papahiyain pa natin. Di ba that's wrong? So, if you're really a concerned friend, if you really love that person, your friend, then you will be fair. Kumbaga, kung mali na, they should take responsibility, pwede mo pagsabihan and all, and hindi natin siya kailangan i-tolerate. Okay, next. So, for this verse, in Luke chapter 6, verse 31, and as you wish that others would do to you, do so to them. So, kung ano yung gusto mo ma-receive or kung ano yung gusto mo na ma-bless sa'yo, yun yung gawin mo din sa others. Kasi minsan there are people na napakasama nung ginagawa nila sa iba pero gusto nila na be-bless sila everyday. Di ba parang baliktad? So if you want to be blessed, then bless other people. So let's be a blessing to other people through
hindi man kailangan ng pera, di ba? Through, for example, sa school, let's help them na maintindihan kung ano man yung di nila maintindihan and others. So, kapag next time, hindi mo rin naintindihan, then I know for sure that that person will also help you. Okay, next. Your honesty shapes your tomorrow. So, ito na yung last point natin. So, I want to tell you guys na there are times minsan na we are sinful, right? Kasi all of us, nature natin yung pag-sin. Kasi simula pa lang kay Adam and Eve, we already sinned, di ba? So, what I want you to know is that kapag nagkaroon na tayo ng sin, wag na natin siya takpan ng other sin. Kasi kapag we already sinned, hindi natin siya kailangan pagtakpan pa. We should face it and we should face the consequences kung ano man yung nakadikit sa sin na yon. Kasi paano ba tayo nag-grow? Through our mistakes. All of us commit mistakes. Then, if we commit mistakes, then we should also repent and not do it again. Right? So, lastly, to end this, ito yung verse na gusto kong i-share sa inyo lahat. Matthew chapter 5, verse 8 ESV. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, what I want for you guys to reflect is that when you're pure sa heart nyo, when wala kayong hatred, mabilis kayo mag-forgive ng other people, you will see God. Sino ba naman yung ayaw makakita kay God, di ba? See God na yun eh. So, I encourage everyone yung school life natin, let's do our best to be more like Jesus.